Para sa huli at espesyal na pagtatanghal ngayong gabi, magsitayo tayong lahat at magpalakpakan para kay Grace! Sigaw ng MC ng bar. Malakas ang naging palakpakan at sigawan ng mga manonood at mga tao sa bar, na sinundan naman ng tugtog. Isang magandang dalaga ang naglalakad papunta sa gitna ng entablado. Nakasuot ito ng kulay itim na dress at may maskara sa muka. Mas lalong lumalakas sa sigawan ng magsimulang sumayaw si Grace. Simpleng pagsayaw at paggiling lang ang ginagawa ng dalaga, ngunit halos mabaliw ang lahat ng nanonood sa kanya. Ang ilan ay nagtayuan na at gustong lapitan ang dalagang nagsasayaw. Sabi ko sa'yo pre, maganda sa bar na to eh. Tuwang-tuwang saad ni Kyle habang sumasayaw pa. Hindi naman pinansin ni Mateo ang kaibigan. Nakatutok ang atensyon at paningin ng binata sa dalagang nagsasayaw. May kung anong kaakit-akit sa bawat galaw ni Grace. Dahilan, para hindi maialis ni Mateo ang paningin niya dito. Ano pre? Tinatamaan ka na ba sa nagsasayaw? Natatawang pangaasar ni Kyle sa kanya. Hindi nagsalita si Mateo. Nanatiling nakatitig ang binata kay Grace at pinanood ang bawat kilos nito. May kung ano siyang naramdaman sa kanyang dibdib, ngunit hindi niya mawari kung ano ito. Tumagal ng ilang minuto ang pagsasayaw ng dalaga. Halos magwala ang mga manonood nang matapos si Grace magsayaw at maglakad paalis sa entablado. Nag-enjoy ka ba? Pang-uusisa ni Kyle sa kaibigan. Ikaw lang naman na nag-e-enjoy sa ganitong lugar. Sagot ni Mateo. Sus, wag ka na tumanggi. Titig na titig ka ron sa Grace habang sumasayaw siya. Pang-aasar pa ni Kyle at mas lalong natawa. Napailing na lamang si Mateo. Aminado ang binata na nabighani siya sa dalaga. Kakaiba talaga ang epekto ni Grace para kay Mateo. Hanggang ngayon mabilis pa rin ang tibok ng puso niya. Napansin ng binata na palabas na ng bar ang dalaga. Hindi na nagdalawang isip si Mateo na sundan ito sa labas. Inipon ng binata ang kanyang lakas ng loob bago na pagdesisyon ng lumapit kay Grace. Hi Grace. Bati ni Mateo na kaagad nakaagaw sa atensyon nito. Hello. Nahihiyang sagot naman ni Grace. Ako nga pala si Mateo. Pagpapakilala niya. Ikinagagala kitang makilala Mateo. Pasensya ka na, kailangan ko nang umalis. Maglalakad sana ulit si Grace nang biglang hawakan ng binata ang kanyang kamay. Hindi ka nababagay sa lugar na to, Grace. Sumama ka na sa akin. Pasensya ka na Mateo pero hindi kasi ako bayarang babae. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Sumama ka sa akin at bibigyan kita ng matinong trabaho. Paliwanag ng binata. Napatulala naman si Grace dahil sa narinig. Parang isang magandang balita yon para sa dalaga na agading napalitan ng pag-aalinlangan. Paano naman ako makakasigurong wala kang gagawing masama sa akin? Nag-aalalang tanong ni Grace. Hindi mo yan malalaman hanggat di ka sumasama sa akin. Sagot ng binata. Nag-isip ng mabuti si Grace. Matagal niya nang nais makaalis sa lugar na ito. Sa bar na pinagtatrabahuhan niya ngunit hindi niya magawa. Ngayong may nag-aalok ng pagkakataon para tuluyan na siyang makalaya sa lugar na to, nagdadalawang isip naman siyang tanggapin. Pwede ko bang malaman kung anong trabaho ang ibibigay mo sa akin? Bahagyang nautal pa na tanong ni Grace. Kasambahay ko? Saan ako titira? Sa bahay ko para hindi ka na mahirapang magbiyahe. Muling nag-isip si Grace kung ano ang kanyang magiging desisyon. Nang makumbinsi ang sarili, ay lakas loob itong nakapagtitigan kay Mateo. Ilang beses na palunok si Grace habang unti-unting bumibilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa kaba. Sige, payag na ako. Basta siguraduhin mo wala kang gagawing masama sa akin ha. Huwag kang mag-alala dahil wala akong oras para gumawa ng masama sa'yo. Natatawang sambit pa ng binata. Nagsimula nang maglakad si Mateo papunta sa kanyang kotse. Susunod na sana si Grace sa binata nang biglang magring ang kanyang cellphone. Nang makita kung sinong tumatawag, ay itinapon ng dalaga ang kanyang cellphone sa nadaanang basurahan.
Bakit mo tinapon? Takang tanong ni Mateo na makasakay na si Grace sa kotse niya. Wala na akong balak na magkaroon ng koneksyon sa kahit sinong tao dito sa bar. Bakit naman? Sikat ka naman sa lugar na to ah. Nagtatakang wika ng binata. Nagsimula na magmaneho si Mateo. Habang hinihintay na sumagot ang dalaga, nakatuon ang atensyon ng binata sa daan, ngunit paminsan-minsan, sinusulya pa niya si Grace. Hindi ko naman ginusto na mapunta sa lugar na to. At mas lalong hindi ko gusto magtrabaho dun sa bar na yon. Paano ka napunta dun? Dinukot lang naman ako ni Mr. Chua sa probinsya namin. Ang buong akala ko, maayos na trabaho ang ibibigay niya. Ganun lang naman pala. Kwento ni Grace dito. Hindi makapaniwalang napabaling si Mateo sa dalaga. Nagulat ang binata sa naging kwento ni Grace at mabilis na nakaramdam ng awa. Ngunit hindi niya pinakita. Baka masamain ni Grace kapag nakita nitong naaawa sa kanyang binata. Kung ganun na pala nangyari sa'yo, bakit pumayag ka pa rin sumama sa akin? Tanong ng binata. Pakiramdam ko lang mabait kang tao. Napangiti naman si Mateo dahil sa narinig. Hindi na muling nagtanong ang binata para makapagpahinga na rin si Grace. May kalayuan ng bar sa bahay ni Mateo. Kaya naman inabot ng 1 oras ang kanilang biyahe. Nakatulog na si Grace nang silipin ito ng binata. Nang makarating sa bahay, ay agad na ginising ni Mateo ang dalaga. Grace, nandito na tayo. Mahinang bulong ng binata. Kinusot-kusot muna ng dalaga ang kanyang mata bago inilibot sa labas ang paningin. Bumaba na sa kotse si Mateo, kaya naman ganun din ang ginawa ni Grace. Ito na ba ang bahay mo? Namamanghang tanong ng dalaga. Oo. Naglakad papasok ang binata at sumunod sa kanya si Grace. Sumalubong kay Mateo ang isang matandang babae at nakangiti itong bumati sa kanya. Ginabi na yata kayo, sir. Napilitan po ako sumama kay Kyle, Manang Fe. Ba't gising pa ho kayo? Abay, hinihintay kita sa pag-uwi mo. Alam mo namang hindi ako mapakali kapag gabing-gabi na tas wala ka pa. Sagot naman ni Manang Fe. Magpahinga ka na, Manang. Aba, teka. Sino itong magandang kasama mo? Bumaling ang tingin ng matanda sa dalaga. Nahihiya namang napayuko si Grace. Magandang gabi po. Ako nga po pala si Grace. Pagpapakilala niya sa matanda. Girlfriend mo ba ang babaeng ito? Nakangising tanong ni Manang Fe. Naku, hindi ho. Siya ang bago nating magiging kasambahay, Manang. Ani Mateo. Aba ay kay ganda mong kasambahay. Papuri pa ng matanda. Mas lalo lamang nahiya si Grace dahil sa mga sinasabi ni Manang Fe. Kahit naman sa bar nagtatrabaho ang dalaga, hindi siya sanay sa mga ganong klase ng papuri. Napansin naman ni Mateo na hindi na komportable ang dalaga kaya naman gumawa na siya ng paraan. Magpahinga na kayo, Manang, bukas na lang tayo ulit mag-usap. O siya, magpahinga kayong mabuti. Sambit ng matanda bago naglakad pa alis. Pagpasensyahan mo na si Manang, ganun lang talaga yun. Hindi, ayos lang. Sagot naman ni Grace. Halika, ituturo ko sa'yo magiging kwarto mo. Nang magsimulang maglakad si Mateo, ay agad namang sumunod ang dalaga. Huminto ang binata sa tapat ng isang pinto at binuksan yon. Ito ang magiging kwarto mo. Malinis naman dyan. Ikaw nang bahala kung gusto mong ayusin ang naaayon sa gusto mo. Sige. Maglalakad na sana paalis si Mateo nang pigilan siya ng dalaga. Mateo, sandali. Nakatungong wika ni Grace. Gusto ko lang sanang magpasalamat. Dagdag na sabi pa ng dalaga. Walang anuman. Sige, magpahinga ka na. Nang tuluyang makaalis ang binata, doon lamang pumasok sa kwarto si Grace. Inilibot ng dalaga ang paningin sa kabuuan ng kwarto. Malinis at maayos ang mga gamit dito. Mukhang wala namang kailangang ayusin ng dalaga. Napabuntong hininga si Grace nang makahiga. Pakiramdam ng dalaga, hindi pa rin siya matatahimik kahit na nakaalis na siya ng bar na yon. Ano ba, Grace? Ito na ang pagkakataon mo para makapagsimula ng bagong buhay. Sermon niya sa kanyang sarili. Pilit ikinalma ni Grace ang kanyang sarili at mas piniling matulog na lamang
para makabawi ng pahinga. Kinabukasan ay maagang nagising ang dalaga, kaya agad siya lumabas ng kwarto para magpunta sa kusina. O, gising ka na pala. Masayang sambit ni Manang Fe nang makita ang dalaga. Magandang umaga po, Manang. Magandang umaga rin. Ano po may tutulong ko? Marunong ka ba magluto? Opo, marunong po ako. O sige, ikaw nang bahala magluto ng almusal natin. Tumingin-tingin ka na lang dyan sa ref kung anong pwedeng iluto. Sambit ng matanda. Napatango naman si Grace at agad na naghalongkat sa ref. Aminado ang dalaga na hindi naman siya ganun kagaling magluto, ngunit marunong naman siya. Mabilis na sinimula ni Grace ang pagluluto nang makakuha ng mga sangkap na kailangan. Bago makapasok sa kusina si Mateo ay nakahanda na ang pagkain. Ang aga mo naman ata nagising. Gulat na sabi ng binata. Nakasanayan lang. Nahihiyang sagot naman ni Grace. Tawagin mo na si Manang at kakain na tayo. Agad naman yung sinunod ng dalaga at pinuntahan si Manang Fe. Manang, kakain na daw po. O sige, susunod na lang ako. Sagot naman ng matanda. Muling bumalik si Grace sa lamesa at naupo na. Sa hindi kalayuan, naroon si Mateo. Tahimik na nagsimulang kumain ng dalaga. Grace. Biglang tawag ni Mateo sa kanya. Bakit? Bahagyang natawa ang binata dahil sa cute na reaksyon ng dalaga. Ipapaliwanag ko lang ang trabaho mo rito sa bahay. Sige po. Dalawa lang kayo ni Manang dito. Huwag na kayong mag-abala sa paglilinis ng bahay dahil linggo-linggong may pumupunta rito para maglinis. Hindi niyo na rin ako kailangan ipaglaba dahil may gumagawa na nun. Tanging pagluluto lamang ang gagawin niyo dito sa bahay. Napamaang naman si Grace. Po? Bakit niyo po ako kinuha? Mukhang kaya naman po ni Manang ang magluto. Nagtatakang tanong nito. Wala lang. Sagot ni Mateo at napaiwas ng tingin sa dalaga. Kahit naguguluhan, hinayaan na lang ni Grace ang sinabi ng binata. Nagpatuloy sila sa pagkain hanggang sa dumating na rin si Manang Fe at sumalo sa kanila. Mabilis namang lumipas ang mga araw. Unti-unting napapanatag ang loob ni Grace dahil hanggang ngayon, wala pa rin siyang nababalitaang hinahanap siya ni Mr. Chua. Grace, anong ginagawa mo dyan? Biglang tanong ni Manang Fe at naglakad palapit sa dalaga. Wala naman Manang, nagpapahangin lang po. Nakangiting sagot niya. May iniisip ka ba? Pang-uusisa ng matanda. Napabuntong hininga ang dalaga. Medyo kinakabahan lang po. Bakit naman? May nangyari bang masama? Hindi lang po maganda yung naging pag-alis ko sa dati kong trabaho. Natatakot lang po ako na baka habulin nila ako hanggang dito. Grace, huwag kang mag-alala. Hindi ka naman pababayaan ni Mateo. Ligtas ka dito sa bahay niya. Hindi ko lang po maiwasang mga Manang. Napatingala ang dalaga sa langit. Pakiramdam ko po, anumang oras, ay may mangyayaring hindi maganda. Huwag ka ngang mag-isip ng ganyan, itong batang to, oh. Masyado ka pang bata para mamroblema ng ganyan. Pasensya ka na Manang ha, nadadamay ka patuloy sa pagiging nega ko. Natatawang saad ng dalaga. Naku, wala iyon. Malakas ang pakiramdam ko na magtatagal ka dito. Baka nga makatuluyan mo pa si Mateo eh. Biro ni Manang Fe. Manang naman. Hindi ho magandang biro yung ganyan. Sita niya sa matanda. Natawa naman si Manang. Wala namang masama sa sinabi ko ah. Total hindi pa nagkaka-girlfriend si Mateo. Dagdag na biro pa ng matanda. Nagulat naman at hinayaan na lang yun ni Grace. Nagpaalam si Manang Fe. Nababalik sa loob kaya naman naiwan ulit mag-isa si Grace sa labas. Napatitig ang dalaga sa kalangitan at napaisip ng malalim. Hindi naman maitatanggi ng dalaga na gwapo si Mateo. Matikas din ang pangangatawan ng binata at may kakaibang dating para kay Grace. Iniiwasan lamang ng dalaga na magkaroon siya ng nararamdaman para kay Mateo dahil baka wala lang din yung kahinatnan.
Huwag mong masyadong iniisip, uuwi din yun mamaya. Nang aasar na sigaw ni Manang Fe sa kanya. Manang naman! Tumayo na si Grace at pumasok na rin sa loob para matulungan sa ginagawa ang matanda. Grace! Biglang tawag ni Mateo sa dalaga. Bakit po? Nagtatakang tanong naman ni Grace. Nakausap ko na si Mr. Chua. Sambit ng binata. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang katawan ni Grace dahil sa narinig. Mabilis na nabalot ng kaba at takot ang kanyang katawan. Ano pong sabi? Nauutal na tanong ng dalaga. Hinahanap ka niya sa akin. Sinabi mo bang nandito ako? Ibabalik mo ba ako sa kanya? Takot na tanong ni Grace. Naglakad si Mateo palapit sa dalaga at hinawakan ang magkabilang balikat nito. Bahagyang ngumiti ang binata habang nakatitig kay Grace. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko hahayaang makuha ka nila sa akin. Pero paano kung masaktan ka? Baka kung anong gawin nila sa'yo? Mas lalong nataranta si Grace. Grace, tumingin ka sa akin. Huwag mo akong alalahanin dahil kaya ko ang sarili ko. Tanda mo, hindi ko hahayaang makuha ka ulit ng Mr. Chua na yon. Paniniguradong wika ni Mateo. Kahit papaano ay nabawasan ang kaba at takot na nararamdaman ni Grace dahil sa mga sinabi ng binata. Totoo nga ang sabi ni Manang Fe na hindi siya pababayaan ni Mateo. Paano po kayo nagkausap? Tinawagan niya ako kanina. Nakita niya raw sa CCTV na ako ang kasama mong umalis ng bar niya. Ang akala ko pa naman, hindi yun napansin ni Mr. Chua. Halos ilang buwan na rin kasi ang nakalipas. Hindi makapaniwalang saad niya. Huwag ka na matakot. Walang mangyayaring masama sa'yo dahil hindi ko yun hahayaan. Saglit na napatitig si Grace kay Mateo. Ngunit agad ding napabaling sa papalapit na si Manang Fe ang kanilang atensyon. Oh, anong ginagawa niyong dalawa? Nang aasar na tanong ng matanda. Huwag mo kaming pag-isipan ng kung ano, Manang. Nag-uusap lang kami. Depensa ni Mateo. Sige sir, mukha ngang nag-uusap lang kayo. Natatawang sambit ni Manang Fe at naglakad na palayo sa kanila. Napailing na lang si Mateo sa inasta ni Manang habang si Grace naman ay napayuko. Yung kamay ko po sir. Nahihiyang sambit ng dalaga. Napatitig naman ang binata kay Grace bago binalingan ng tingin ng kanilang kamay na magkahugpong. Pasensya na. Natatarantang wika ni Mateo. Hindi makatingin ang dalaga sa binata. Pulang-pula na rin kasi ang mukha ni Grace dahil sa labis na hiya. Dumagdag pa ang pangaasar ni Manang Fe. Maghahanda na lang ho ako ng tanghalian. Napatango naman si Mateo at pinanood ang dalaga na naglalakad palayo. Napahawak siya sa dibdib dahil sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Halos magkarambola ang pintig nito nang mahawakan niya ang kamay ni Grace. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng kakaiba si Mateo. At tanging ang dalaga lamang ang nakagawa nun kay Mateo. Bago para sa binata ang nararamdaman nito. Matapos kumain ng tanghalian, umalis din agad ang binata para pumasok sa kumpanya. Katulad ng inaasahan, inulan na naman si Mateo ng pangungulit ng kaibigan. Pre, hindi mo naman sinabi sa akin na kasama mo pala si Grace. Parang batang nagtatampo na sabi ni Kyle. Ha? Paano mo nalaman? Kalat na yun dun sa bar na pinuntahan natin. Galit na galit nga yung may-ari eh. Kailan ka bumalik dun? Nung isang araw. Buti nga't hindi ako nakilala. Akala ko isa akin magagalit. Pero ano, kamusta naman sa inyo pre? Dagdag na tanong ng kaibigan. Nagtatrabaho siya sa bahay bilang kasambahay. Narinig ko yung may-ari ng bar. Pinahahanap si Grace at gusto makuha ulit pre. Baka malaking gulo yung pinasok mo. Nag-aalalang wika ni Kyle. Hindi ako nagsisisi sa ginawa kong pagligtas kay Grace mula sa lugar na yon. Seryosong wika ni Mateo. Pagligtas? Ano bang sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni Kyle. Hindi mo ba alam? Dinukot lang si Grace at dinala sa lugar na yon para pagtrabahuhin doon. Kaya kahit anong mangyari, hindi ako papayag na makuha nila ulit si Grace.
Dagdag pa na sabi ni Mateo. Pero paano yan? Mukhang handa rin na may-ari ng bar na gawin ang lahat para mabawi lamang si Grace. Ipatawag mo ang mga kagrupo natin. Seryosong utos ni Mateo. Napatango na lamang si Kyle bilang tugon. Dumiretso ang binata sa kanyang opisina para magtrabaho. Lalong hindi mapalagay ang isipan ni Mateo dahil sa nalaman. Kung hahantong man sa gulo ang ginawang pagligtas niya kay Grace, handa siyang lumaban. Sa kabilang banda, abala naman si Grace sa pagluluto ng hapunan. Ang dalagang laging nagluluto dahil nagustuhan ni Mateo ang luto nito. Tuwang-tuwa naman si Manang Fe dahil may pumalit na sa kanyang pwesto. Napatalon sa gulat si Grace nang biglang magring ang kanyang cellphone. Nagtatakang napatitig ang dalaga sa screen ng kanyang cellphone nang makitang hindi nakasave ang numero ng tumatawag. Bagong bili ni Mateo ang cellphone na ito at ibinigay kay Grace para matawagan siya kung kinakailangan. Hello? Kinakabahang sambit ng dalaga nang sagutin ang tawag. Akala mo siguro matatakasan mo ako, Grace. Seryosong wika ng nasa kabilang linya. Mr. Chua? Paano niyo nalaman ang number ko? Gulat na tanong ng dalaga. Hindi na yun mahalaga. Ihanda mo ang sarili mo dahil babawiin kita sa lalaking kumuha sa'yo. Pagbabanta ni Mr. Chua sa kanya. Pabayaan niyo na lang ako, Mr. Chua. Gusto ko na ng tahimik na buhay. Pagmamakaawa ni Grace. Hindi ka maaaring magkaroon ng tahimik na buhay. Tandaan mo yan. Wala kang karapatang maging masaya. Hindi na napigilan ni Grace ang pag-iyak. Halos manginig ang buong katawan ng dalaga dahil sa labis na takot. Sa tagal nang nagtatrabaho ni Grace sa bar ni Mr. Chua, ay nalaman niya kung gaano kasama ang matanda. Kaya naman sigurado si Grace na may binabalak na ito para makuha siya. Maghanda ka na, Grace. Magugulat ka na lang. Nasa harap mo na kami. Pagbabanta muli ni Mr. Chua bago ibinaba ang tawag. Napaluhod ang dalaga at mas lalong umiyak. Ang takot at pangamba na ilang buwan niyang sinubukang kalimutan ay nanumbalik sa dalaga. Aminado si Grace na hindi pa siya handa na dumating ang araw na yon. Hindi pa alam ng dalaga kung anong magiging reaksyon niya kapag muli niyang nakita si Mr. Chua. Napatakbo naman si Mateo nang maabutan sa ganoong kalagayan si Grace. Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha ng binata habang pilit na pinatatahan ng dalaga. Grace, ano nangyari? Nagtatakang tanong ni Mateo. Si Mr. Chua tumawag. Luha ang sagot ng dalaga. Alam niya kung nasan ako, Mateo. Alam niya na nandito ako. Huwag kang mag-alala dahil hindi kita pababayaan. Ani Mateo at hindi napigilan ang sariling yakapin ng dalaga. Mas lalong napaiyak si Grace. Mas naging malakas na rin ang mga hikbi niya. Hinayaan lang ni Mateo na umiyak nang umiyak ang dalaga hanggang sa kusa na itong tumigil. Huwag kang matakot, Grace. Nandito ako para protektahan ka. Bakit? Bakit mo ba ito ginagawa? Humihikbing tanong ng dalaga sa kanya. Hindi ko rin alam. Basta ang gusto ko lang maprotektahan ka at manatili ka rito sa bahay. Manatili ka rito sa tabi ko. Dagdag na bulong pa ng binata. Madadamay ka lang sa gulo dahil sa ginawa mo. Sambit pa ni Grace. Wala akong pakialam. Ang mahalaga, ligtas ka. Seryosong saad ni Mateo. Inalalaya ng binata na makatayo si Grace. Muling niyakap ni Mateo ang dalaga. Umaasang kakalma ito sa mga bisig niya. Humahangos na lumapit si Manang Fe sa dalawa. Nang makita sila sa ganong pwesto, bakas ang pag-aalala sa matanda nang makalapit at nagulat pa na makita si Grace sa ganoong estado. Oh, ba't ka umiiyak, Grace? Nag-aalalang tanong ni Manang. Nagkaroon lang ng problema, Manang. Hayaan mo muna kami. Tungkol ba ito sa dati niyang trabaho? Alam niyo? Gulat na sambit ng binata. Naikwento ni Grace sa akin noong nakaraan. Kung tungkol man ito sa dati niyang trabaho, ay alam mo na ang gagawin, Mateo. Dagdag na sabi pa ng matanda. Naguguluhan man, ngunit napatingin si Grace sa dalawa.
Walang maintindihan ng dalaga sa pinag-uusapan ni na Mateo at Manang. Ngunit hindi na rin niya nagawa pang magtanong. Pakiramdam ni Grace, ligtas siya, kaya naman bahagyang nabawasan ang pangambang nararamdaman niya. Hindi niyo na kailangan sabihin, Manang. Alam ko ang gagawin ko. Nang kumalma si Grace, doon pa lamang nila naisipang kumain ng hapunan. Pagkatapos kumain, hinayaan na ni Mateo na pumasok sa kwarto si Grace para makapagpahinga. Ilang minuto pang nakatunganga ang binata, nang biglang magring ang cellphone niya. Agad niyang kinuha yon at sinagot. Pre, nandito na kaming lahat. Bungad na sambit ni Kyle sa kabilang linya. Sige, pupunta na ako. Nang maibaba ang tawag, ay dali-daling lumabas ng bahay ang binata. Mabilis pinatakbo ni Mateo ang kanyang kotse at tinahak ang daan papunta sa kanyang kumpanya. Habang nasa biyahe, nag-iisip na ng plano ang binata. Hindi naman maaaring sumugod sila kay Mr. Chua dahil wala naman silang kailangan sa matanda. Boss, bakit ata biglaan mo kaming pinatawag? Tanong ng isang tauhan ni Mateo nang makarating ang binata. Tinatanong pa ba yan? Siyempre, bigla ang aksyon din to. Natatawang sagot naman ni Kyle. Naging seryoso ang mukha ni Mateo. Hindi ito katulad ng mga laro-laro natin nun. May buhay na nakasalalay dito, kaya kailangan yung maging seryoso. Sambit ng binata. Natahimik naman si Kyle pati na rin ang iba pang tauhan ni Mateo. Lahat ay nakatuon ang atensyon sa binata at naghihintay sa susunod nitong sasabihin. Pamilyar ba kayo kay Mr. Chua? Kung oo, siya ang makakalaban natin. Kung nakapunta na kayo sa bar niya, sigurado akong kilala niyo si Grace. Oo. Siya yung magandang binibini na magaling sumayaw. Sagot ng isang tauhan. Oo, boss, kilala namin siya. Siya yung mailap sa mga lalaki, di ba? Hindi nga kami makalapit sa babaeng yun. Oo, siya nga. Nasa bahay ko siya ngayon at nagtatrabaho bilang kasambahay. Kaya pala bigla siyang nawala. Saad ng tauhan ng binata. Ikaw lang pala ang kailangan ni Grace, boss. Nang aasar na wika naman ng isa pa. Hindi ito ang oras para sa biroan. Seryosong sambit ni Mateo. Napag-alaman ko dinukot lamang ni Mr. Chua si Grace at sapilit ang pinagtrabaho sa bar niya. Kaya siya napunta sa bahay, inalok siya ng trabaho. Anong gusto mong gawin natin, boss? Kapansin-pansin ang pagiging seryoso ng mga tauhan ni Mateo. Gusto kong bantayan niyo ang bahay namin, lalong-lalo na si Grace. Kailangan nasa paligid kayo, kahit saan siya magpunta. Masusunod, boss. Sa isang araw ay event sa kumpanya. Isasama ko si Grace. At baka maisipan ni Mr. Chua manggulo doon. Inaasahan kong lahat ng presensya niyo sa gabing yon. Walang problema, boss. Sabay-sabay ulit na sagot ng mga tauhan niya. Napatango naman ang binata. Nilapitan naman siya ni Kyle at seryoso ang mukha nito. Mukhang seryoso na talaga tong gulo na to ah. Oo. Tumawag si Mr. Chua kay Grace kanina at awang-awa ako sa naging reaksyon niya. Halatang takot na takot siya. Sambit ni Mateo. Teka nga, bakit mo ba ginagawa to? May gusto ka na ba kay Grace? Takang tanong ng kanyang kaibigan. Napabuntong hininga ang binata. Ang totoo niyan hindi ko rin alam. Pag-amin ni Mateo. Natawa naman ng malakas si Kyle. Pre, ngayon lang kita nakitang ganyan. Hindi ko akalain na ganyan ka pala umibig. Napasimangot naman si Mateo sa kaibigan. Huwag mo kong pagtripan. Ganyan pala kapag lumalagpas na ng 30 bago na humaling sa babae. Pang-aasar pa ni Kyle at mas lalong natawa. Napasapo na lamang sa noo ang binata dahil sa mga biro ng kaibigan. Hindi na yun pinansin ni Mateo at naupo na lamang para saglit na makapagpahinga. Narinig pa ng binata na kinakausap ni Kyle ang mga tauhan nila tungkol sa plano, kaya hinayaan na yun ni Mateo. Sa tagal nilang magkaibigan ni Kyle, may tiwala na siya sa mga plano nito. Halos 1 oras pang nanatili sina Mateo sa kumpanya bago na isipang umuwi. Nang makarating sa bahay, ay agad namang dumiretso ang binata sa kanyang kwarto para matulog.
Kinabukasan, naabutan ni Mateo na naghahanda si Grace ng almusal. Agad lumapit ang binata sa dalaga at tinulungan ito sa paghahanda. Grace. Bakit? May event sa kumpanya. Gusto sana kitang isama. Ha? Hindi naman ako sanay sa mga ganyan eh. Nagdadalawang isip na tugon ni Grace. Hindi naman kita pababayaan doon. Isa pa, mas makabubuti ko isasama kita doon. Baka dito pa maisipang manggulo ni Mr. Chua. Pagpapaliwanag ni Mateo. Napaisip naman ang dalaga. May punto ang binata sa sinabi nito. Tanging si Manang Fe lang ang makakasama rito ni Grace kung hindi siya sasama. Wala namang laban ng dalaga sa mga tauhan ni Mr. Chua kung sakaling puntahan siya ng mga yon dito sa bahay. O sige, hindi mo kailangan matakot. Kung sakali mang manggulo si Mr. Chua doon, may bantay naman tayo doon. Hindi rin naman kita pababayaan. Kahit papaano, ay napanatag si Grace dahil sa mga sinabi ng binata. Ngunit hindi pa rin maiwasan ng dalaga na makaramdam ng takot at pangamba. Oh, ano pang hinihintay nyo? Kumain na tayo! Biglang sambit ni Manang Fe. Nagsimulang kumain sina Grace at nang matapos ay nagpaalam na si Mateo na papasok sa kumpanya. Naiwan naman ang dalaga kasama si Manang Fe at inabala ang kanyang sarili sa ibang gawaing bahay. Manang, pwede ba akong umalis saglit? Oh, saan ka pupunta? Takang tanong ni Manang Fe. Bibili lang po sana ng damit. Isasama raw po kasi ako ni Mateo bukas sa event sa kumpanya nila. Sagot ng dalaga. Ikaw ang bahala. Basta mag-iingat ka ha. Habilin ng matanda sa kanya. Nakangiting tumango si Grace bago naglakad papunta sa kanyang kwarto. Saglit lang nag-ayos ng sarili ang dalaga at nang makontento ay lumabas na rin. Grace, sandali. Pahabol na tawag ng matanda. Bakit, Manang? Ipinatawag ko ang isang driver ni Mateo sa kumpanya para may masakyan ka. Nag-abala pa ho kayo. Salamat, Manang ha. Mag-iingat ka ha. Opo. Nang makasakay sa kotse ay agad namang pinaandar ng driver ito. Sinabi lang ng dalaga na sa mall siya pupunta. Ilang minuto lang ang naging biyahe dahil sa pinakamalapit na mall, dinala ng driver si Grace. Manong, saglit lang po ako, promise. Sige lang, ma'am. Hihintay ko na lang po kayo dito. Mabilis namang naglakad si Grace papasok sa mall. May kaunting naipon ng dalaga kaya naman naisipan niyang bumili ng bagong damit. Bukod doon, walang damit si Grace na nababagay sa bigating event, katulad ng gaganapin sa kumpanya ni Mateo. Nakakahiya naman kung dadalo ang dalaga ron na hindi man lang pinaghandaan ng event. Nilibot ni Grace ang iba't ibang tindahan ng damit at masusing naghanap ng magugustuhan niya. Sinigurado rin naman ng dalaga na pasok sa kanyang budget ang mapipiling damit dahil hindi naman siya sanay gumastos ng malaki para lamang sa isang damit lang. Gusto niya po bang isukat, ma'am? Nagulat si Grace dahil sa biglang pagsasalita ng sales lady. Hindi na lang ho. Nahihiyang pagtanggi ng dalaga. Sige na, ma'am. Sa tingin ko po babagay sa inyo ang damit na yan. Kahit nakakahiya, ay hindi na umangal pa si Grace. Pumasok ang dalaga sa fitting room at mabilis na isinuot ang damit na hawak. Nang makalabas, agad na lumapit si Grace sa salamin para tignan ang sarili. Bagay na bagay sa inyo, ma'am. Namamanghang saad ng sales lady. Maraming salamat. Kahit ang dalaga, ay nagulat na makita ang itsura sa salamin. Simple dress lang naman ito na itim, na hanggang tuhod. Hindi lubos sa kalain ni Grace na ganito ang magiging itsura niya kapag nagsuot ng ganito mga damit. Maganda ka pa rin talaga kahit anong isuot mo. Wika ng isang lalaki. Agad na napalingon si Grace sa lalaki at nanlaki ang mga mata niya nang mamukaan nito. Isa ito sa madalas na makita ng dalaga sa bar ni Mr. Chua. Mabilis na nakaramdam ng takot at kaba si Grace kaya dali-dali siyang tumakbo, papasok sa loob ng fitting room. Aligagang naghubad ng dalaga at muling isinuot ang kanyang damit. Bahagyang itinupi ni Grace ang kanyang sinukat na dress bago patakbong lumabas ng fitting room. Iniabot ng dalaga ang dress sa sales lady. Pasensya na, kailangan ko na umalis. Aligagang tumakbo palabas si Grace.
Maya't mayan lumilingon ng dalaga at tinitignan ko may nakasunod ba sa kanya. Buong akala niya ay hindi siya nasundan, ngunit bigla na lang siyang may nakabunggo. Dahilan? Para bahagya siyang mapaatras. Ako ba ang hinahanap mo? Nakangising tanong ng lalaki. Nanginginig ang kamay na napatingin si Grace dito. Layuan mo ako! Dahil sa labis sa pagkataranta, papunta sa kabilang direksyon tumakbo ang dalaga. Muli namang sumunod ang lalaki kay Grace kaya mas lalong binilisan ng dalaga ang pagtakbo. Nang makalabas sa mall, ay dumiretso ang dalaga sa parking lot para hanapin ang kotse. Pawis na pawis si Grace at hinihingal na makasakay doon. Manong, tara na po. Takot na utos ng dalaga habang naghahabol ng hininga. Ma'am, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ng driver na sinimulan na ring paandarin ang kotse. Ayos na ako, Manong. Gusto ko na makaalis sa lugar na to. Habang papalayo ang kotse sa mall, napalingon si Grace at nakita ang lalaking humahabol sa kanya. Nakangiti ito na nakakaloko kaya naman mas lalong nakaramdam ng takot ang dalaga. Nang makarating sa bahay, ay saglit na nagpasalamat sa driver si Grace bago patakbong pumasok sa loob. Sinalubong naman siya ni Manang Fe na puno ng pagtataka. Oh, nasaan ang binili mong damit? Takang tanong ng matanda. Bakit hingal na hingal kami, nangyari ba? Hindi na ako nakabili, Manang. May humahabol sa akin hindi ko na alam yung gagawin ko. Utal-utal, nasagot ni Grace. Maupo ka muna, Grace, iha. Ikukuha kita ng tubig. Ginawa naman ng dalaga ang utos ni Manang. Pilit kinalma ni Grace ang sarili nang makaupo. Nang makabalik si Manang Fe, ay may bitbit na itong isang basong tubig na agad ding iniabot sa dalaga. Huwag ka nang matakot, ligtas ka na rito sa bahay. Pang-aalo ng matanda kay Grace. Napasabunot naman ang dalaga ng sariling buhok. Gusto ko lang naman ang tahimik na buhay mahirap ba yun, Manang? Hindi nakasagot ang matanda. Bagkus niyakap niya na lamang si Grace. Umaasang mararamdaman ng dalaga na hindi siya nag-iisa at bahagyang maikakalma ang sarili. Kinabukasan ay hindi pumasok na opisina si Mateo. Nabalitaan niya kasi ang nangyari kay Grace kaya napagdesisyonan niyang manatili na lamang sa bahay para masamahan ito. Sa gabi pa naman ang event ng kumpanya, kaya mahaba pa ang oras nila para makapaghanda. Ano, ayos ka na ba? Nag-aalalang tanong ni Mateo. Oo. Tipid na sagot ni Grace. Kung gusto mo, wag ka na lang sumama mamayang gabi. Hindi, okay lang. Mas natatakot naman ako maiwan dito sa bahay. Sigurado ka ba? Bahagya namang napatango si Grace bilang tugon. Kahit na may takot at pangamba ang dalaga, pinilit niya ang kanyang sarili na maging matatag. Naisip ni Grace na hindi habang buhay matatakbuhan niya sina Mr. Chua at mas lalong hindi rin maaaring habang buhay na may takot ang dalaga. Nang sumapit ang hapon, nagsimula nang mag-ayos si Grace. Sinigurado ng dalaga na mas magmumukha siyang presentable, lalo pa at mayayamang tao ang makakakita sa kanya sa event na yon. Tapos ka na ba? Nakangiting tanong ni Mateo na makita si Grace. Oo, matagal ka ba naghintay? Hindi naman, mas lalo kang gumanda. Namamanghang dagdag na sabi pa ni Mateo. Agad namang namula ang mukha ng dalaga. Kahit ilang beses niya nang naririnig ang mga ganong salita, iba pa rin talagang epekto kapag si Mateo na nagsabi. Salamat. Nahihiyang sambit niya. Mas lalong napatitig si Mateo sa dalaga. Hindi mapigilan ng binata ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tara na. Tumango naman si Grace bilang tugon. Magkasabay silang lumabas ng bahay. Nang makasakay sa kotse, agad na nagmaneho ang binata. Nanatili namang tahimik si Grace sa buong biyahe. Pilit ikinakalma ang kanyang sarili. Nagpakawala siya ng mahaba at malalim na buntong hininga nang makababa na siya sa kotse. Huwag kang kabahan. Mahinang bulong ni Mateo sa kanya. Susubukan ko. Nagsimula nang maglakad papasok sina Mateo at Grace. Hindi na napigilan ng binata ang kanyang sarili at hinawakan ang kanyang kamay
Hinayaan naman yun ng dalaga. Mateo! Tawag ni Kyle habang kumakaway pa. Tumakbo ang lalaki palapit sa kaibigan. Ang ganda naman ng kasama mo. Pang-aasar pa ni Kyle. Nahihiya namang napatungo si Grace at napansin yun ni Mateo kaya sinamaan niya ng tingin ng kaibigan. Grace, ito pala ang kaibigan ko si Kyle. Pagpapakilala ni Mateo dito. Napatunghay naman ang dalaga at napatingin kay Kyle. Bahagya siyang umiti rito na sinuklian din naman ang ngiti ng lalaki. Kilala ko naman si Grace, kaya hindi ko na siya kailangan pa makilala. Pero magpapakilala ako. Ako nga pala si Kyle. Napailik na lang si Mateo sa inasta ng kaibigan. Inalalayan ng binata si Grace hanggang sa makaupo sila. Marahang inilibot ng dalaga ang paningin sa paligid. Magsisimula pa lang sana ang programa nang biglang mapatigil sa ginagawa ang lahat. Sunod-sunod na putok ng baril ang naging dahilan para mataranta at magkagulo ang mga tao sa paligid. Grace! Tawag ni Mateo. Huwag kang lalayo sa akin. Hinawakan ng binata ang kamay ni Grace at hinila ito papunta sa isang sulok. Wala namang nagawa ang dalaga kundi ang sumunod dahil na rin sa sobrang takot. Natatakot ako, Mateo. Mateo! Napabalik sina Mateo at Grace sa pwesto ni Kyle. Mabilis na tumakbo ang lalaki palapit sa kaibigan bitbit ang 2 baril. Agad na inabot ni Kyle isang baril kay Mateo. Para saan yan? Para saan yan? Gulat na tanong ni Grace. Para sa mga humahabol sa'yo. Sagot naman ni Kyle. Nakapwesto na ba mga tauhan natin? Seryosong tanong ni Mateo. Oo pre, kanina pa. Huwag kang lalayo sa akin, Grace. Mateo! Mateo! Nasurpresa ba kita? Mukhang maganda tong selebrasyon mo ah. Malakas na sigaw ni Mr. Chua. Tumigil ang putukan sa paligid kaya tumayo si Mateo. Diretsong tumitig ang binata sa matanda na nakangisi naman sa kanya. Inaasahan ko na ang pagdating mo. Mayabang na sagot ng binata. Kaya naman pala may mga bantay ka. Malakas na tumawa si Mr. Chua. Hindi sana tayo aabot sa ganito kung ibinalik mo lang sa akin si Grace. Hindi ko siya hahayaang makuha mo. Sa tingin mo ba, ibibigay ko pa siya sa'yo? Grace naman, akala ko pa naman maayos ang ating naging usapan. Kahit natakot ang dalaga, pinilit pa rin ni Grace na tumayo katabi ni Mateo. Pinilit ng dalaga ang sarili na maging matapang. Ano namang usapan na sinasabi mo? Pinilit mo ako at wala akong nagawa. Galit na sigaw ni Grace. Sadyang wala ka magagawa dahil masasaktan ka talaga sa akin kapag di ka sumunod. Singhal ni Mr. Chua. Kaya kusa ka nang lumapit dito para hindi na mas lumala pa ang gulo. Dagdag pa na sabi ng matanda. At sino ka naman? Para mag-utos sa teritoryo ko? Mabilis na pinaputokan ni Mateo ang pwesto ni Mr. Chua. Naging hudyat din yun para muling magbarilan ng mga tauhan ni Mateo at Mr. Chua. Agad na paupo si Grace at napatago sa bandang ilalim ng lamesa. Hinawakan ni Mateo ang kamay ng dalaga. Bahagya itong hinila ng binata, kaya naman napasunod na lamang si Grace. Dahan-dahan silang gumapang para makalipat ng pwesto. Pre, umalis na kayo dito. Mas makabubuti kung ilalayo mo na si Grace sa lugar na to. Biglang sambit ni Kyle nang makalapit sa kaibigan. Oo, humahanap lang ako ng magandang pagkakataon. Kami nang bahala sa kanila. Nagpatuloy sa paggapang sina Mateo at Grace. Unti-unti silang lumilipat ng pwesto para makalapit sa labasan ng kumpanya. Napahigpit na lamang ang hawak ni Grace sa kamay ng binata nang mas lalong umugong ang barilan. Hindi na rin napigilan ng dalaga ang panginginig ng kanyang kamay. Grace! Ganitong gulo ba ang gusto mo? Galit na sigaw ni Mr. Chua. Sumama ka na sa akin para matapos na ang lahat ng to. Bigla namang napatigil ang dalaga nang marinig yon. Napaisip ng malalim si Grace. Kung tutuusin, kaya ito nangyayari. Dahil na rin mismo sa kanya. Huwag mong balaking isipin na sumama sa kanya. Seryoso itong nakatitig sa dalaga at mas lalong hinigpitan ng hawak sa kamay ni Grace.
Pero ako ang dahilan ng lahat ng to. At ginagawa namin to para sa'yo. Kaya sana naman wag mo sayangin. Napatitig si Grace sa binata. Buo na ang desisyon ng dalaga. Bumitaw si Grace sa pagkakahawak ng binata at mabilis na tumayo. Ako ang kailangan mo, di ba? Matapang na sigaw ng dalaga kay Mr. Chua. Natigil naman sa barilan ng mga nasa paligid. Malawak na napangisi si Mr. Chua na makita ang dalaga. Grace, ano bang ginagawa mo? Nag-aalalang sambit ni Mateo at sinusubukang paupuin ulit ang dalaga. Binalingan naman ni Grace ang tingin ng binata. Bahagyang sumenyas ang dalaga na makitang naglalakad na palapit sa kanya si Mr. Chua. Baril. Bilis. Mahinang bulong ni Grace. Nangunot ang noo ni Mateo kaya bahagya siyang sumilip sa gilid ng lamesa. Nakita ng binata na malapit na sa kanila si Mr. Chua kaya agad niya itong binaril. Napansin naman niya na matanda at mabilis na umilag. Ngunit tinamaan pa rin ang kanyang binti. Napasigaw si Mr. Chua dahil sa sakit. Bakit hindi mo naman ako sinabihan agad? Nag-aalalang sambit ni Mateo. Pasensya na. Muling nagpatuloy ang barilan sa pagitan ng mga tauhan ni Mateo at Mr. Chua. Unti-unti nang nakakalapit si Grace sa labasan nang biglang lumabas ang tatlong lalaki para harangin sila. Mabuti na lamang at nabaril ni Mateo ang isa. At si Kyle naman ang nakabaril sa isa pa. Sige na, umalis na kayo. Utos ni Kyle habang binabaril ang iba pang pasugod sa kanila. Balitaan mo ako sa mangyayari dito. Ang mga tauhan natin. Ipaasikaso mo mga napuruhan. Muling hinawakan ng binata ang kamay ni Grace at hinila ang dalaga palabas ng kumpanya. Dumiretso sila sa kotse ng binata at agad yung pinaandar ni Mateo. Nakahinga ng maluwag si Grace nang sa wakas makalayo na sa lugar na yon. Nag-aalala namang napabaling sa dalaga si Mateo. Ayos ka lang ba? Oo. Ayos lang bang naiwan din yung kaibigan mo at mga tauhan mo? Oo, wag mo silang isipin. Kaya nila ang kanilang sarili. Hindi pa rin nawawala ang takot kay Grace. Kahit nakalayo na sila sa kumpanya, kinakabahan pa rin talaga siya. Nasa kalagitnaan na ng biyahe si Mateo nang biglang magring ang cellphone niya. Agad naman yung kinuha ng binata at sinagot. Bakit pre? Anong balita dyan? Pre, wala dito si Mr. Chua. Ha? Ano ibig mo sabihin? Halos naubos na namin ang tauhan dito ni Mr. Chua. Hindi namin siya mahanap. Di ko alam kung nasan yung matandang yon. O sige, kayo nang bahala dyan. Nang mamatay ang tawag, sakto namang may tumamang bala ng baril sa sasakyan ni Mateo. Mabilis na naalarma ang binata at mas binilisan pa ang pagmamaneho. Grace, yumuko ka! Utos ni Mateo na agad namang ginawa ng dalaga. Sino yun? Sino humahabol sa atin? Takot na tanong ni Grace. Si Mr. Chua yun. Sabi ni Kyle na wala siya sa kumpanya kanina. Ha? Akala ko pa naman napuruhan na siya kanina. Mukhang matibay ang matandang yun. Hindi makapaniwalang saad ni Mateo. Kumapit ka at manatiling nakayuko. Muling pinagbabaril ni Mr. Chua ang kotse ni Mateo. Sa pagkakataong ito, nagawang makaiwas ng binata. Ganon din ang kanyang sasakyan. Nang mapansin ni Mateo ang isang malaking truck sa tabi, ay may naisip siyang plano. Mas binilisan pa ng binata ang pagmamaneho at nang maunahan niya ang truck, pumuesto ito sa unahan nito. Nang matagumpay na magawa yon, ay muling lumipat sa kabilang gilid ng truck si Mateo. Dahan-dahang binagala ng binata ang pagmamaneho at nang nasa bandang likuran na sila ng truck, muling inilipat ni Mateo ang pwesto ng kotse. Kunin mo yung baril sa likod, Grace. Kahit natataranta, sinunod naman ng dalaga ang utos sa kanya. Nang makuha ang baril, tumitig si Grace sa binata at naghintay sa susunod itong sasabihin. Anong gagawin ko dito? Itutok mo sa kotse ni Mr. Chua na nasa harapan. Ha? Hindi ako marunong gumamit ng baril. Tuturuan kita. Basta itutok mo lang ang baril sa kotse sa harapan. Nagdadalawang isip man, sinunod na lamang yun ang dalaga. Ibinaba ni Grace ang bintana sa tabi niya at bahagyang sumilip doon. Itinutok ng dalaga ang hawak na baril sa kotse ni Mr. Chua
Hintayin mo ang hudyat ko. Napatango na lamang si Grace bilang tugon. Itinuon ng dalaga ang atensyon sa pag-asinta habang si Mateo naman ay binilisan ng pagmamaneho upang bahagyang makalapit sa kotse ni Mr. Chua. Barilin mo! Biglang sabi ng binata. Dahil sa pagkataranta, sunod-sunod na napaputok ni Grace ang baril. Tumama ang ilang bala sa likod ng kotse ni Mr. Chua. Ang iba naman ay sa gulong dahilan para mabutas sa mga ito. Pinanood din na Grace at Mateo na mawala ng kontrol ang kotse ni Mr. Chua at bumangga sa poste na nasa gilid ng kalsada. Nang malagpasan ang kotse ni Mateo, ay napalingon si Grace dito. Kitang-kita ng dalaga kung paanong nagliyab ang kotse. At makalipas ang ilang minuto, nakarinig na sila ng pagsabog. Mateo, napatay ko yata siya. Gulat na gulat at mangiyak-ngiyak na sambit ni Grace. Huwag mong isipin yun, Grace. Nakapatay ako. Halos manginig ang buong katawan ni Grace sa isipin yun. Nang mapansin ni Mateo na natataranta na ang dalaga, minabuti niya munang ihinto ang kotse sa tabi. Hinarap ng binata si Grace at hinawakan sa magkabilang pisngi. Grace, tumingin ka sa akin. Pagpapakalma ni Mateo sa dalaga. Nag-umpisang bumagsak ang mga luha ni Grace. Nakapatay ako! Nakapatay ako! Hindi siya namatay, Grace. Nakalabas siya ng kotse bago ito sumabog. Sigurado ka ba? Oo, kitang-kita na dalawang mata ko. Kaya huwag ka na mag-isip ng ganyan. Nang kumalma si Grace, doon pa lamang nagpatuloy sa pagmamaneho si Mateo. Dumiretso na sila sa bahay dahil parehas na silang nakaramdam ng pagod. Inihatid ng binata si Grace sa kwarto nito at nang masiguradong nakatulog na ang dalaga, doon pa lamang lumabas ng kwarto si Mateo. Mabilis na kinuha ng binata ang kanyang cellphone at tinawagan ng kaibigan. Pre, kamusta kayo? Bungad na tanong niya dito. Okay lang, kamusta kayo? Balik tanong naman ni Kyle. Kararating lang namin sa bahay. Anong balita sa nangyari sa kumpanya? Maayos na. Naasikaso na namin na naging pinsala dito. Nadampot na rin ng mga pulis sa mga tauhan ni Mr. Chua. May na-text ako sa'yo na address. Magpapunta ka ng mga pulis doon para dakpin si Mr. Chua. Oh? Paano napunta doon si Mr. Chua? Hinabol niya kami. Mabuti naman at nalusutan mo. O siya, aasikasuhin ko muna yan. Ibinabana ni Mateo ang tawag at napabuntong hininga. Ramdam na ramdam ng binata ang kaibang pagod at pananakit ng katawan. Kaya napagdesisyonan niyang umakyat na at pumunta sa kanyang kwarto. Makalipas ang isang linggo, bahagyang nabawasan ang pangamba ni Grace. Unti-unting bumabalik ang dating sigla ng dalaga. Matapos ang naging barilan sa pagitan ng mga tauhan ni Mateo at Mr. Chua, ilang araw ding naging balisa ang dalaga. Para bang isang malaking bangungot yun para kay Grace. Mabuti na lamang at nanatili si Mateo sa tabi niya upang matulungan siya makalimutan na nangyaring yun. Grace, kamusta na ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Manang Fe. Maayos naman po, Manang. Huwag mong pilitin ang sarili mo, ha? Magpahinga ka muna kung kinakailangan. Huwag na po kayo mag-alala, Manang. Maayos naman na po ako. Bahagyang ngumiti ang dalaga. Iniwan na ni Manang si Grace dahil may gagawin pa raw ito sa kwarto nito. Nagpatuloy naman ang dalaga sa paghahanda para magluto ng almusal. Nang makumpleto ang mga kailangan ay nagsimula na sa pagluluto si Grace. Hindi naman napigilan ng dalaga ang sarili na mapasayaw. Lumapit si Grace sa lamesa kung nasa ng kanyang cellphone at nagpatugtog. Muling bumalik ang dalaga sa pagluluto habang umiindak at sumasayaw. Naabutan naman ni Mateo ang ginagawa ni Grace. Napasanda lamang sa pader ang binata habang nakangiting pinagmamasdan ng dalaga. Namimiss mo ba ang pagsasayaw? Biglang tanong ni Mateo. Napatalo naman sa gulat si Grace dahil sa biglaang pagsasalita ng binata. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman, pero napanood ko ang sayaw mo. Marahang naglakad ang binata palapit kay Grace. Bahagyang hinapit ni Mateo ang bewang ng dalaga at tumaktong isasayaw ito. Ano bang ginagawa mo? Nahihiyang tanong ni Grace. Isinasayaw ka. Mas lalo namang namula ang mukha ng dalaga
Ngunit hinayaan na rin ang sarili na isayaw ng binata. Nanatiling nakangiti si Mateo habang nagsasayaw. Samantala, nakatitig lang si Grace sa binata. Mabilis ang tibok ng puso niya ng mga oras na yon. Ngunit aminado si Grace na masaya sila sa ginagawa nila. Teka, sandali yung niluluto ko. Natatawang saad ni Grace. Hinayaan na ni Mateo makapagluto ang dalaga. Naupo na lamang ang binata at pinanood ang dalaga sa kanyang ginagawa. Nang matapos, ay agad na tinawag ni Grace si Manang Fe at nagsimula na rin silang kumain. Mateo, ito bang si Grace ay nililigawan mo na? Biglang tanong ng matanda sa kanila. Muntik nang mabulunan ng dalaga dahil sa naging tanong ni Manang Fe. Hindi naman napigilan ni Mateo ang sarili na matawa. Manang, kung ano-ano yung sinasabi mo? Sita ni Grace sa matanda. Abay, nagtatanong lang naman ako. Natatawang sagot ni Manang Fe. Hindi pa, Manang, pero malapit na. Sagot naman ni Mateo. Ano pang hinihintay nyo? Pang-aasar pa ng matanda. Mas lalo namang natawa si Mateo, kaya naman napatingin ng masama sa kanya si Grace. Kung ako naman ang tatanungin, bagay na bagay kayo. Napailing na lamang si Grace. Itigil niyo na yan, Manang. Ngunit hindi maitatanggi ni Grace na nahulog na rin siya kay Mateo. Sa katunayan, naghihintay na lamang siya na magsabi ang binata. Kapag ginawa nito yon, walang pagdadalawang isip na sasagutin niya ito. Nang matapos kumain, nagpaalam na si Mateo na papasok sa kumpanya. Si Manang Fe naman, bumalik na sa kwarto para muli ipagpatuloy ang ginagawa niya roon. Inabala naman ni Grace ang sarili habang nagpapalipas ng oras. Ilang linggo pa ang lumipas, tuluyan na ring niligawan ni Mateo si Grace hanggang sasagutin na siya ng dalaga. Hindi may paliwanag ng binata ang sayang nararamdaman. Oh Grace, napadalaw ka? Bungad na sabi ni Kyle na makasalubong si Grace. Oo, pupuntahan ko lang sana si Mateo. Tara, ihahatid na kita sa opisina niya. Naunang maglakad si Kyle kaya sumunod naman ang dalaga. Ito ang unang beses na makakapunta si Grace dito. Mabuti na lamang at nakasalubong ng dalaga si Kyle at may maghahatid sa kanya. Oh, ito na ang opisina ni Mateo. Mauna na ako ha. Wika ni Kyle bago mabilis na naglakad paalis. Ilang beses kumatok si Grace sa pinto bago nakarinig ng sagot. Pasok! Diretsong pumasok si Grace at nakangiting tumitig sa nobyo na tutok sa harap ng computer. Babe, ano ginagawa mo dito? Mabilis na tumayo si Mateo at lumapit sa nobya para yakapin. Binibisita ka? Mabuti na lang at pumunta ka. Kanina pa ako pagod na pagod. Napaawang naman ang labi ng dalaga. Ano namang kinalaman ko dun? Siyempre, ikaw ang pahinga ko. Napangiti naman ang dalaga dahil sa narinig. Hindi mapigilan ni Grace ang kilig na nararamdaman at ang pamumula ng kanyang muka. Huwag mo nga akong binobola. Anong oras ba ang tapos ng trabaho mo? Maya-maya, tapos ko na rin itong ginagawa ko. Okay, edi bilisan mo na. Sinunod naman ng binata ang sinabi ng nobya. Bumalik sa upuan si Mateo at pinagpatuloy ang ginagawa. Inabala naman ni Grace ang kanyang sarili sa paglilibot sa opisina ng kanyang nobyo. Kamangha-mangha ang ayos at linis ng mga gamit dito. Kaya napangiti ang dalaga. Mabilis na lumipas ang oras at nagulat na lamang si Grace nang biglang may yumakap sa kanya. Nang lingunin ng dalaga kung sino yon, si Mateo lang pala. Tapos ka na? Nakangiting tanong niya dito. Oo, pasensya na kung napaghintay kita ng matagal. Ayos lang. Sagot ng dalaga at saglit na hinalikan ng nobyo. Saan ba tayo pupunta? Takang tanong ni Mateo sa kanya. Wala naman. Nais ko lang mamasyal. Natatawang sagot ni Grace. Kaya pala nagpunta ka dito? Lumabas na ng opisina ang magkasintahan at nagsimulang maglakad palabas ng kumpanya. Bago tuluyang makalabas, napansin ni Mateo ang paghabol ng kanyang kaibigan. Ano naman kailangan mo? Singhal ni Mateo na makalapit sa kanya si Kyle. Ito naman galit agad. Palibhasa na dyan si Grace.
Oh, ano nga ang kailangan mo? Wala, makikisabay lang. Hindi napigilan ni Grace ang matawa dahil sa kakulitan ni Kyle. Halata naman ang pagkainis sa mukha ni Mateo dahil sa kaibigan. Hoy, kayong dalawa, kailan niyo ba balak magpakasal? Biglang tanong ni Kyle at itinuro pa magkasintahan. Ano ba pakialam mo? Mas excited ka pa sa amin eh. Magtatanong lang naman ako, pre. Parang batang nalungkot na sagot ni Kyle. Mas lalong natawa si Grace dahil doon. Hinawakan ni Mateo ang kamay ng dalaga at hinila siya palayo kay Kyle. Ang kulit talaga ng kaibigan mo na yun, no? Oo. At alam mo ba na siya ang namilit sa akin na pumunta doon sa bar ni Mr. Chua noon? Gulat namang napatitig si Grace sa nobyo. Kung gano'n siya palang dahilan kung ba't mo ako nakilala? Mukhang gano'n na nga. Kasi kung di niya ako napilit, hindi kita makikita dun sa bar. Tapos ginaganon mo lang yung kaibigan mo? Oh, bakit? Hindi ba dapat magpasalamat ka sa kanya? Kasi kung hindi dahil sa kakulitan niya, hindi mo ako makikilala. Napaisip naman si Mateo sa sinabi ng nobya. Kung tutuusin, si Kyle nga ang dahilan kung bakit nakilala ni Mateo si Grace. Basta. Mabilis ako mainis sa makukulit. O paano pag nagkaanak tayo? Alam mo bang makukulit ang mga bata? Iba naman yun. Hindi ko naman anak si Kyle. Mas lalo namang natawa si Grace. At hanggang makauwi sa bahay, hindi natigil ang pang-aasar ng dalaga sa kanyang nobyo. Mabilis na lumipas sa mga taon, nagpakasal din silang dalawa at nagkaroon ng 2 anak. Naging masaya ang pamilya na mag-asawa. Tuwang-tuwa naman si Manang Fe nang sa wakas magkaanak sina Grace. Nagkaroon na ng mapagkakaabalahan ng matanda. Anong ginagawa mo rito? Singhal ni Mateo sa kaibigan. Nakaupo si Kyle malapit sa higaan ng anak ni na Mateo at nilalaro ito. Nilingon naman ni Kyle ang kaibigan at nakasimangot na naglakad palapit. Alam mo Mateo, best man mo ako nung kasal mo. At ninong ako ng mga anak mo tas ganyan na trato mo sa akin. Parang batang nagtatampo na sabi ni Kyle. Napahagalpak naman ang tawa si Grace at Manang Fe sa narinig. Kahit si Mateo natatawa rin dahil sa sinasabi ng kaibigan. Kung alam ko lang na ganito ang tratong gagawin mo sa akin, sana noon pa lang nilayuan na kita. Ha? Sumasama ng ugali mo? Umakto pa si Kyle na naiiyak. Sa tagal kitang tidrato ng ganito, hindi mo pa rin napapansin? Pang-aasar ni Mateo dito. Mas lalong natawa si Grace at Manang Fe. Padabog na bumalik na lang sa higaan ng sanggol si Kyle. Binibisita ko lang to inaanak ko, bawal ba? Bakit kasi ang dami mo pang sinasabi? Kung nag-asawa ka na lang din sana, di sana may anak ka na rin. Wala pa nga mahanap na babaeng pakakasalan. Paano kasi babaero ka, kaya yan kinakarma ka na? Matagal na kaya ako nagbago. Depensa ni Kyle sa sarili. Sige, kunwari na lang naniniwala kami. Nagtawa na naman sila matapos sabihin niyo ni Grace. Kinahaponan umuwi na rin si Kyle. Napagdesisyon na naman ni Grace na maglakad-lakad sa bakuran habang natutulog ang kanilang anak. Nagulat na lang siya nang biglang yumakap sa kanya si Mateo. Oh, anong ginagawa mo rito? Sinasamahan ka? Bawal ba? Ano namang nakain mo at naisipan mo maglakad dito? Wala naman, may naisip lang ako. Tulad ng? Kung ano magiging buhay ko kung hindi ako sumama sa'yo noong unang beses tayo nagkakilala. Siguro naroon pa rin ako sa bar na yon. Babe, dapat hindi ka nag-iisip ng ganyan. Matagal na panahon na yon. At hindi rin naman yun na nangyari. Hindi ko lang maiwasan. May mga araw kasi na nagpapasalamat ako dahil nakilala kita. Kaya pumapasok din sa isip ko yung mga ganong bagay. Hinarap ng babae ang kanyang asawa, habang nananatili itong nakayakap sa kanya. Bahagyang ngumiti si Grace bago saglit na hinalikan sa labi si Mateo. Babe, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin ha. Biglang sambit pa ng babae. Wala kang dapat ipagpasalamat. Ginawa ko lahat ng yun dahil noon pa man mahal na kita. Mahal na mahal kita, Mateo. Ani Grace at yumakap ng mahigpit sa lalaki. Mahal na mahal din kita, Grace.
Pero totoo ba na matagal ka nang may nararamdaman sa akin? Bahagya namang natawa si Mateo. Nung unang beses pa lang kitang nakitang sumasayaw sa entablado. Kaya naman pala nilapitan mo ako nun. Natawa si Grace habang nakayakap sa asawa. Huwag mo nga akong pagtitripan. Kung di ko yun ginawa, hindi kita magiging asawa ngayon. Sa bagay, hindi ka rin magkakaroon ng unang girlfriend kung di kita sinagot. Pang-aasar pa ni Grace. Mas lalo namang natawa si Grace nang sumimangot si Mateo. Agad din namang nawala yun ng halikan ng babae ang labi ng kanyang asawa. Napagdesisyonan na mag-asawa na pumasok na sa bahay dahil lumalalim na ang gabi. Dumiretso sila sa higaan ng kanilang mga anak at pinagbasdan ang pagtulog ng mga ito. Kamukha mo si Brian. Biglang sabi ni Grace. Si Elise naman kamukha mo. Siyempre, hindi rin naman ako papayag na ikaw ang kamukha nilang dalawa. Natatawang sambit ng babae. O ba't gising pa kayong dalawa? Naglakad si Manang Fe papasok sa kwarto ng mga sanggol. Naku Manang, ito kasing si Mateo nag-iinarte pa. Anong ako? Ikaw nga tong ang daming dramang sinasabi. Wag na kayo masyadong maingay at natutulog na mga anak nyo. Magpahinga na rin kayong dalawa. Natigil sa pag-aasara ng mag-asawa. Sumunod na lang sina Grace at Mateo sa utos si Manang Fe. Umakyat na sila sa kanilang kwarto para makahiga at magpahinga. Babe, mahal na mahal kita. Biglang sambit ni Mateo. Oo, alam ko. At mahal na mahal din kita. Bago tuluyang makatulog si Grace, ay muli siyang nagpasalamat. Una, dahil nakilala niya si Mateo, ang taong nagligtas sa kanya at ngayon ay asawa niya na. Pangalawa, dahil sa matibay at masayang pamilya. At panghuli, ay dahil sa walang sawang biyaya na ipinagkakaloob sa kanila. Napagtanto ni Grace na hindi dapat nabubuhay ang tao sa takot. Dahil ang takot ang pumipigil sa tao para maging masaya. Hindi ganon kadaling harapin ang kinatatakutan, ngunit habang buhay, hindi mo ito matatakbuhan bilang isang tao. Dadating ang araw na kakailanganin mo itong harapin upang tuluyan itong mawala. Katulad na nangyari kay Grace, hindi naging madali para sa kanyang harapin ang takot niya. Ngunit mabuti na lamang at dumating si Mateo na siyang nagligtas at tumulong sa kanya. The End. Thank you for listening to our wonderful stories daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.